In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palingki ang bahay ng aking ama. Naaalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gigibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Ezekiel, sa ikalawang pagbasa sa Korinto, at sa kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Litirano, Roma. Sa mabuting balita ayon kay San Juan, makikita natin ang pagkagalit ni Jesus sa mga mangangalakal sa templo. Ipinakita ni Jesus ang kanyang malasakit sa bahay ng Ama na nagiging lugar ng kalakal at hindi ng pagsamba. Sa kanyang pagkilos, nagbigay siya ng matinding mensahe tungkol sa tunay na kahulugan ng templo, na hindi lamang isang pisikal na estruktura, kundi ang kanyang sariling katawan na simbolo ng bagong ugnayan sa Diyos. Paghahambing sa unang at ikalawang pagbasa. Sa unang pagbasa ay nilarawan ang isang makapangyarihang ilog na umaagos mula sa templo na simbolo ng buhay at pagpapala. Ang tubig na ito ay nagpapagaling at nagbibigay buhay sa mga bagay na natutuyo. Ito ay isang palaala ng tahanan ng Diyos ay dapat maging pinagmumula ng buhay at pag-asa. Sa ikalawang pagbasa sa Korinto, itinuro ni San Pablo na tayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Tayo ay hinikayat na magtayo ng mga batayan
na matibay sa pamamagitan ng mga mabuting gawa at pananampalataya. Mga halimbawa, una, komersyo sa mga templo. Katulad ng nangyayari sa templo sa panahon ni Jesus, may mga pagkakataon sa ating mga simbahan kung saan ang mga aktibidad ng kalakalan o mga komersyal na layunin ay nagiging pangunahing focus. Mahalaga na bumalik tayo sa tunay na layunin ng simbahan bilang lugar ng pagsamba at pagtanggap ng biyaya. Pangalawa, kakulangan sa espiritual na pagpapahalaga. Sa ating lipunan, madalas na ang mga tao ay naliligaw ng landas sa paghahanap ng tunay na kaligayahan. Maraming tao ang kumakatok sa material na bagay kaysa sa espiritual na pag-unlad. Ang mga problemang ito ay maaring taguan sa pamamagitan ng pagtuturo at pagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya at komunidad. Mga hakbang para sa tamang pamumuhay bilang Romano Katoliko. Una, pagbabago ng puso. Magbigay tayo ng oras upang pagnilayan ang ating relasyon sa Diyos. Dapat tayong maging mapanuri sa ating mga layunin at gawain. Pangalawa, aktibong partisipasyon. Maglaan ng panahon para sa mga gawain ng simbahan tulad ng mga outreach program o mga ministeryo sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok na ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Pangatlo, edukasyon at pagkatuto. Mag-aral ng mga turo ng mga simbahan at ng Biblia. Ang pag-aaral ay makatutulong sa ating pag-unawa sa ating pananampalataya at sa ating responsibilidad bilang mga Katoliko. Pang-apat, pagpapalaganap ng mabuting balita. Tulungan ang ibang tao sa kanilang espiritual na paglalakbay. Maaring tayo ay sa pamamagitan ng pakikinig, pagdadala sa misa o pagpapahayag ng ating pananampalataya sa simpleng paraan. Panglima, pagsisimba. Maging regular sa pagsisimba, lalo na tuwing linggo at sa mga kapistahan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay. Sa ating pagninilay sa mga mensaheng ito, naway mapanatili natin ang ating malasakit sa buhay ng Diyos at sa isa't isa na nagpapakita ng ating tunay na pagkakaalam at pagmamahal sa ating pananampalataya. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!